Mga masters, mga bro, welcome back ulit dito sa ating channel, Electronics TV. So for this video may gagawin ulit tayo, isang Sony multimedia speaker to, with Bluetooth, ayan, CD receiver, at model nito Sony CHDM 6TD. Yan, ito yung model number nito. Actually meron tong mga master, meron tong dalawang speaker, so dinala sa atin dito itong unit lang mismo. Yung dalawang speaker hindi niya na sinama kasi yung problema nito, no power. So yun yung aalamin natin mga masters, mga bro, at titingnan natin kung anong naging problema at anong naging sanhi kung bakit ganito yung naging problema ng unit na to. So samahan nyo ako mga master para ayusin to. So ito, testing muna natin, saksak natin. So ayan, nakasaksak na yan mga master. Pindutin natin yung power. So walang display, wala tayong makikita dyan. So ayan, wala nga. So ayan, walang display, walang power. So bubuksan natin to mga masters, mga bro, at alamin natin kung ano yung problema. So una natin gagawin dito, i-check natin yung pag ganitong walang power, posible sira power supply. So una muna natin gagawin bago natin buksan to, check muna natin tong yung wire nya, itong AC cord nya. So tanggalin lang natin. So ito yung AC cord nya mga master. Ayan, medyo luma na. So i-check natin to kung ito, baka ito lang yung sira. So ayan, continuity test tayo. Check natin. Check muna natin yung AC cord nya. So ayan. So ayan, meron siya, okay siya. Ayan, nagbabas din siya. Kabila. So goods yung goods yung AC cord nya. So bubuksan natin to mga master, titingnan natin kung anong naging sira, ba't ganito. Ayusin natin. So ayan, nabuksan natin mga masters. Ayan. So check ulit natin kung baka may tama yung power supply kaya walang power. So ito mga masters, may idea na ako kung bakit ganito yung problema. Pangatlong beses ko na naka-encounter ng ganito, pangatlo to. Yung unang dalawa, parehas yung problema, no power, tapos isa lang yung salarin. So posible sa ganitong problema, para parehas lang sila. So una natin i-check saan yung AC cord. Ayan, ito. Saksak natin. So ayan. Saksak ko lang dito. Power on. So ayan siya, nakasaksak na. So una check natin yung check natin yung power supply kung okay. So yung power supply nito nasa ilalim, mahirap baklasin. So bago tayo magbaklas, check muna natin yung supply papunta dito sa main amp nya tsaka sa main board. Ito yung ito yung mga supply nya. Tapos ito naman yung para sa main amp. So ito nasa 25 to 35 volts siguro to. Kalimutan ko na, medyo matagal na din kasi. So ayan, check lang natin. So check natin yung supply ng main amp. DC tayo. Ayan, naka DC yan.
Yan, DC volt. So check natin. So ayan, meron siyang 17 volts. Ba't ang baba? So ayan, meron siyang 17 volts. Dito 16.7. So meron siyang supply. Tapos dito, check natin sa 5 volts. Yung coil na to. Ayan, tutok natin yung camera para medyo ano. Ayan. Check natin yung 5 volts. Ground. Itong coil na to, ito yung 5 volts. Ayan, check natin. So wala tayong nare-reading. Paano ba to? Hindi mo makita. Yan. So itong coil na to, ang hirap. So ayan, check natin yung coil na to. So ayan, wala tayong reading. Tapos dito, so wala rin. Dito wala. Tapos dito, so wala rin. So pero dito mga master, meron tayong ano dito sa may supply mismo ng amplifier doon. Yan. Dito may nasusukat tayo. Yan. So ayan, 9 point something na lang, bumaba na siya. So ayan, habang tumatagal bumababa siya oh. So ito mga master, parang ano na to, same ng problema ng dating ginawa ko. Ayan. So diretso na tayo kung saan yung problema nito. Yung unang ginawa ko, yung unang dalawang ginawa kong ganito, shorted lang yung mainboard nya. So hindi na tayo magbabaklas ng buong unit nito. Ito. Hindi na natin tatanggalin yung desk tree nya. Tapos hindi na tayo magto-troubleshoot dun sa pinakailalim ng board na to, yung mismong power supply nya. So ito, check natin. So malamang may shorted dito. So ground tayo, tapos buzzer test, ayan. So check lang natin itong mga capacitor na to. Ito mga capacitor at pati yung mga SMD capacitor. Kasi kadalasan ganyan lang yung sira ng mga unit na to. So check natin to. So good. Ito good. Ito good. Itong maliit na to. So good. Itong capacitor na to. So good. Ito. So good din. Wala tayong nababasang ano reading. Hindi nagbabas. Ito. Yung maliit sa ilalim. So wala rin. Good. So ito. Malaki. Good. Itong isa. So good. So good. So walang mga short sa mga filter capacitor nya mga master. Proceed tayo ngayon sa mga SMD capacitor. So ito, ground ulit tayo. Yan, nagbabas siya. So check natin itong mga maliliit na SMD capacitor na to. Ito.
Ayan, naka-ground siya. So check natin tong mga maliliit na capacitor na to. So ito. So good. Good. Kabila. So good. 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 So ayan mga master, oh. May short. So shorted yung dalawang capacitor na to. Ayan. So shorted yung dalawang SMD capacitor na to. Tapos maghanap pa tayo kung saan linya to. So itong dalawang capacitor na to mga master, shorted. Yung dalawang maliliit na yan, so tatanggalin natin yan. Posibleng isa dyan yung sira. Kasi yung capacitor na to papasok ng coil, tapos pupunta ng IC na to. Itong IC na to. So pag natanggal natin dalawang to, tapos short pa rin, so posibleng ito na yung sira. Itong IC itong IC na to. So yan. So tatanggalin ko lang mga master. Teka lang. Painitin ko lang yung yung hot air natin. So tatanggalin natin yung mga master. Pag natanggal natin yan, testing natin. Subukan natin ulit kung wala ng short. Kasi yung dati, yung inayos ko, yung dalawang inayos ko na ganito, ito lang din yung sira dito. Yan, sa capacitor natin, yung dalawa. Isa dyan shorted. So ina-apply ko din yung past repair ko, yung mga experience ko dati. Parang case-to-case problem na. So ganito yung tinanggap ko kasi nakaayos na ako ng ganito. So tinanggap ko, kahit wala tayong available na, let's say kung ba yung ibang parts yung sira, pag dito na sa mainboard. So parang mahirap hanapan ng replacement. So yung magagawa natin dito, ay ito lang, yung mga ganitong problema. Tapos pag sa power supply, so kaya naman natin gawa ng paraan yun, pwede natin convert yung power supply nito. Yun nga lang, may protection din to yung ganitong yung ganitong mga unit, lalo na sa Sony ganito. Sobrang sensitive nito. So yun din yung yung alamin natin next video. Nagawa natin ng video yung disabling ng protect system ng Sony na to. So ayun, medyo mainit na tayo natin. Ayun, medyo mainit na. So lagyan na natin ng flux. Ito lang hangin. Ayan. Adjust natin yung hangin. So ayan. So gagawin natin ito mga master, isa-isa lang muna yung tatanggalin natin para in case na hindi tayo mahirapang magbalik. Ba't hindi minute to? Ayun, minute na. Kulang pala sa hangin yung adjustment natin kaya tagal minute. So ayan. So unang-unang tatanggalin natin ito. So ayan siya mga master, ito yung tinanggal natin. So ayan. So ngayon test natin kung may short pa. So ayan, ground. So ayan. So check natin kung may short pa.
So meron pa mga master. So tatanggalin ulit natin yung isa. Nako, sunog. Sunog na wire. Saan na napunta? Ito. So ito yung tinanggal natin. Yan. So ito yung dalawang tinanggal natin mga master. So ngayon tingnan ulit natin kung ma-short pa. So ayan, wala nang short mga master. Dito may short, nagbabas sa kabila, pero dito wala na. So goods na to mga master. Ayan, proven and tested na to. Yun lang yung sira. So ngayon titingnan natin. So okay lang naman i-testing kahit wala yun, kahit hindi na natin palitan. So testing natin. Tingnan natin kung magpa-power siya. Kasi nawala na yung short. So ayan, saksak natin. Lang. Utin natin to. So ayan, saksak natin. Tapos ayan, nakasaksak na yan. Pindutin natin yung power. So ayan, may power na siya mga master. So same problem lang dun sa inayos natin nung nakaraan. So ganun lang ka-basic ayusin yung ganitong mga trouble. Mostly ito yung nakikita kong dahilan sa sa no power ng Sony. Kadalasan SMD capacitor. Ito siya, ito yung dalawang SMD capacitor. Yan. So tinanggal natin, isa lang yung short, pero dalawa na yung nahugot natin, tinamad na tayo magbalik. So ibabalik ko lang yung isa, or pwedeng palitan natin yan bago natin i-release sa customer to. So ayan. So okay na to mga master. Papalitan ko na lang siguro ng dalawang ganon capacitor, tapos re-release natin sa customer. So okay na siya, may power na siya. Tingnan natin. So ayan, nag-open na yung disk tray niya. Close. So okay na siya, volume. So ayan. Ganda pala nito, meron pa mga effect oh. So that's up for today's video mga master. Gagawin ko dito, papalitan ko na lang yung papalitan ko na lang ng SMD capacitor, tapos goods na to. So salamat sa panonood mga master, at sana may natutunan ulit tayo sa simpleng trouble ng ganitong unit, at mabuhay.